Mahalaga pero malaking hamon para sa ilang mga mambabatas at eksperto, yan ang bubunuin ni dating Foreign Affairs Secretary at Ambassador to the United Kingdom Teddy Boy Locsin Jr. sa bago niyang posisyon bilang Special Envoy ni Pangulong Bongbong Marcos sa China. Limitado ang impormasyong ibinigay ng Malacanang sa dahilan at magiging papel ni Locsin bilang Special Envoy. Pero isa sa mga magiging misyon niya, palakasin ang bilateral relations ng dalawang bansa. Para kay Senate President Mig Zubiri, perfect fit si Locsin sa kanyang bagong papel lalo't pamilyar na rin siya sa mga leader ng Beijing bilang dating DFA chief. Troubleshooter naman ang turing ni Senator JV Ejercito kay Locsin lalo na't nangyari ang kanyang appointment ilang linggo matapos ang insidente sa Ayungin Shoal. Ano mang hakbang tungo sa mapayapang resolusyon sa West Philippine Sea ang prioridad para kay Senator Cheese Escudero. Interesting choice naman ang pagkakapili kay Locsin bilang special envoy ayon kay Senator Grace Poe. Kung si House Deputy Speaker Ralph Recto ang tatanungin, si Locsin ang diplomat na kailangan ng bansa sa ngayon. It's an interesting development, certainly. The fact that he was the foreign minister for several years, dealing with China, both directly and indirectly, diba? I'm sure that that is a factor in. Nagbigay din ng saloobin si dating Senador at Defense Secretary Orly Mercado sa bagong papel ni Locsin. We leave to the president the decision about whom to place, where, and how to bolster our position as regards the questions on South China Sea. So they have my full support for whatever it's worth. Nanungkulan bilang DFA Secretary si Locsin mula noong 2018 hanggang 2022 sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat naging mas matatag ang samahan ng Pilipinas at China noong nakalipas na administrasyon, hindi rin ito nakaligtas sa mga kontrobersya. Tulad ng gumamit ng maanghang na salita si Locsin sa China para paalisin ang mga barko ng Beijing sa West Philippine Sea. Pero agad namang humingi ng paumanhin dito si Locsin lalo na kay Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa panahon din ni Locsin nagsimulang maghain ng sunod-sunod na diplomatic protest ang Pilipinas hanggat hindi umaalis ang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag si Ambassador Locsin hinggil sa kanyang bagong posisyon. Tristan Udalo, CNN Philippines.